Lods, bali ito yung ICOM W2. Ayan. Bali kung sa short video ate pinakita ko na to. Kung mapapansin nyo dito, andito yung kanyang module para sa UHF 440. Tapos andito naman yung kanyang module para sa BHF. Ayan. 145. Ayan siya. Magaling yung naggawa nito. Maliit lang siya pero napaka compact yung ginawa dito. Nung araw nung araw na sa panahon nito ay talagang compact na siya. Ang kaibahan lang nito sa mga 2S ay wala siyang sariling battery. Pero same sila ng battery ng 2S. Ayan. Kung mapapansin nyo dito ay tuklap yung cover ng speaker dahil nag-attempt tayo na magpalit ng speaker. Boss, ang problema pa niya na isa ay napakahina ng kanyang boses sa speaker. Ito, napansin natin to ay may continuity yung isang capacitor niya katabi. Ayan o. Ibig sabihin may konting shortage siya or leak. Ayan. Kaya okay na yan. Tapos ang isa pang problem niya ay yung kanyang receive out of break. So ibig sabihin kung nasa frequency ka na 145 sa BHF o 14500, kailangan pumunta ka sa 14501. Ayan, ganyan para tumugma yung transmission mo at magkaintindihan kayo. Kung halimbawa Lodi, ito ay nasa 14500, kailangan mo namang sandali lang, may dumaan na motor. Ipindot itong transmitter mo ng 145001. Ayan, bali plus 1 yung kanyang mataas o malayo yung kanyang range para maitugma yung frequency. Ang ginawa natin dito Lodi ay hindi na tayo nagpihit-pihit dito sa mga ibang trimmer dito. Ayan, hindi natin ginalaw yung buong system, kundi ang ginalaw lang natin ay yung talagang audio niya na mahina. Yan yung pinakialaman lang natin. Tapos kung mapapansin nyo dito, ang advice ko lang Lodi sa mga magdi-DIY, wag na wag gagalawin tong mga to. Yan, tapos itong mga to, wag. Hindi kasi basta trimmer ay siya na yan, receive na yan at transmit. Hindi ganun yon. Kundi ang pinipihit lang pagka out of frequency, iwasan nyo ring pihitin pala ito. Yan o. Yung mga generator na yan ay iwasan nyo ring pihitin. Tsaka yung mga yan. Sabi ko nga, hindi basta may pihitan ay receive na yon, audio na yon o kung ano-ano pa man. Kundi ang hahanapin nyo lang ay yung trimmer na katabi ng kristal. Ito siya Lodi. Ayan o. Check natin ha. Wala kasing holder yung camera eh. Ayan. Silipin lang natin. Ayun siya Lodi. Kung mapapansin nyo dito, ay meron siyang kristal na nakatayo dyan. Yan yung humahawak ng frequency o pag-ayon ng o pagmanipula sa frequency para sila ay magtugma. Yan yung gumagalaw. Yang diode na yan o kung tawagin crystal diode, mga ganyan, kung minsan crystal lang. Ang control nun ay ayun, yung kulay pula na trimmer. Wala nang ibang pipihitin dito. Ito wag nyong pipihitin, ito wag to. Maaring ito lang. Ito lang kasi yung sensitive kung minsan na kahit na naka-fit siya o hindi naman ginagalaw, ay kung minsan umaangat yan na kailangan mong pihit-pihitin para lumapat yung kanyang carbon, yung trimmer na yon. Ayan, ay napihit ko na. At huwag nyo rin kakalimutan maglagay ng guide. Ayan, para hindi kayo maligaw kung sakali lang Lods na mayroon kayong ganitong radio. Kasi kalimitan ang nagiging problema ng ganitong radio na maliliit, audio, nawawalan ng center break. Ayun. Pero hindi ko naman sinasabi na tama yung ginagawa ko, kundi talagang ingat lang at pakiramdaman lang, tansyameter lang talaga ang pagpihit. Kasi merong kaukulang ginagamit dito na makina para ma-center tune. Ayan.
Pero yung ginagawa ko, ah, konting pihit-pihit lang, tsaka hindi ko inaabuso na pinipigaan. Ayan. Kung halimbawa ito, pipihitin mo yan, huwag masyadong matulak kasi nga may tendency yan na umangat, umalsa. Lalo kayong mahihirapan, yung mga trimmer na yan. Kahit din yan, nakapatong lang yung pangpihit nyo, tsaka nyo pipihitin, huwag haragan na itutulak na ganyan, tsaka pipihitin. Kasi nga, lalong masisira yung kanyang carbon o maaari ding mag-crack yung pinipihit nyo. So, ito ay okay na. Bali, ipupos ko lang tong video natin para mailagay itong kanyang ayan o, sa may receive niya. Andito na rin yung TX. Andito na rin ata yung finals niya kung di ako nagkakamali. Check natin, andali lang. Tama nga Lodi, andito na rin. TX, RX ay andito na rin siya. Andito banda yung kanyang final. Dito. Nakaposisyon. Yan. Subukan kong tuklapin uli para makita natin. Mahirap kasi pagka isang kamay lang yung ginagamit dahil baka aksidente na, ayun o. Kung mapapansin nyo dito, ayan yung kanyang final. Ayan o. Yun. Meron siyang 4 pin. Ganon din dito. Kung ano yung pagkakaposisyon dito, ganon din yung nakaposisyon dito. Parehas sila. Ayan. I-sample ko lang to at i-check natin yung audio. Tapos ididikit ko lang to. Sa pag-aayos ng ganito Lodi, konting pag-iingat lang dahil napaka-sensitive nito. Halos lahat may flex. Yun. Yung jack pala nito ay special Lodi. Ayan o. Hindi siya basta-basta yung pangkaraniwan na ginagamit natin na 12 volts jack. Ayan. Yun. Tumunog siya. Sound testing. Check 1, 2, 3, 4. Sound testing. Check. Sound testing. Bali maganda na yung raster niya, tapos nakasagad yung volume at pinipitikan natin sa 14408. At hindi kasi natin pwedeng galawin pa yung frequency na ipihit kasi nga wala pa yung kanyang front panel at meron siyang, kung makikita nyo dito, meron siyang printed board dito na tanso. Yan naman ay yung kanyang, ito yung kanyang panel o yung muka. Yan, kung makikita nyo yung rubber na yan, yan yung nakakontak dito. Yan o. Para mag-work yung mga pindutan niya. Ngayon ay susubukan ko siyang kargahan ng exit speaker dito para maganda yung tunog niya. Ayan. Sa mga maliliit kasing speaker na ganyan Lodi, gumaganda lang yung tunog niyan pagka may housing na. Kung minsan Lodi sa pag-check ng out of frequency, ganito lang yan. Ilapit mo lang yung radio, tapos konting alalay lang sa volume. Kung mapansin nyo, naka 14409 tayo, naka 14408 ito. Yung audio quality niya, dali, lakasan ko lang to ng konti. Yung audio quality ay iba. Parang magaralgal yung receive nito. Ayan o. Tapos magbawas tayo ng konti dito, mag minus tayo 50. Ayan, medyo gumaganda yung feedback nya. I-center na natin 14408. Ayan. Tapos lumakas yung volume. Punta natin sa 407.5. Ayan, humina yung feedback nya. Ayan, wala na. Maganda siya, okay na. Subukan kong pumitik sa malayo.
na itong receive ng radio na to, Lodi. RXTX ay okay na siya. Bali yan na yung kabuuan ng ating radyo, Lodi. Naibalik ko na rin yung mga abubot niya. Ayan, oh. Casing. Ayan, may tatak pa siya ng Apple. Oh. Ayan. Yung battery pack naghihintay na doon kay Tito Tonet Gargoles. Ayan. Lods Adil, shout out din dyan, ha. Magandang buhay. Boards Axis, magandang buhay din dyan, manong, sa inyong lugarin.